Namilo, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, the Holy Righteous One, Yahweh, El Shaddai, Jehovah, for He is forever faithful to us. He will never leave us nor forsake us, because we are His treasure. We are His inheritance, the Creator of heaven and earth. He is our Father. He created us in His image and likeness. And He sent to us our Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of our transgressions and iniquities, and to free us from the bondage of sin and shame. Jesus Christ is the only mediator, the only Messiah, the only Redeemer, the only way, the truth, and the life. He's the Lamb of God and the coming King. And He is also our friend. And He wants us to be with Him, to reign with Him in His kingdom that will never end. Because He's the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus Christ, Yeshua. And I thank the Holy Spirit for always reminding us of the goodness of our Father, for always reminding us to do good deeds, and reminding us also of the words of our Father and of Jesus Christ. If we have the Holy Spirit in our hearts, we have the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And we also have the gifts of the Holy Spirit: the gift of faith, the gift of knowledge, the gift of wisdom, the gift of miracles, the gift of healing, the gift of speaking in tongues, the gift of interpreting the different tongues, the gift of prophecy, the gift of discerning different kinds of spirit. And so we must be forever grateful and thankful to our Father, to Jesus Christ, and to the Holy Spirit. And we are the church. When we gather together as one with our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, we are the church. For our Father lives in our hearts. For now we cannot see our Father, but time will come, we will see Him face to face. And we will also see our Savior, Jesus Christ. So last time we read Deuteronomy chapter 18 and Deuteronomy chapter 19. Dito sa Deuteronomy chapter 18, yung portion ng mga priests and Levites. Walang inheritance ang mga Levites at ang mga priests. Kasi ang inheritance nila ay si Almighty Father. Ang magpa-provide sa kanila ng mga food and clothing ay si Almighty Father. Kaya binigay ni Almighty Father ang tithes sa mga Levites. Initially, ang tithes na pupunta kay Almighty Father. Pero dahil ang mga Levites, wala silang inheritance, ibinigay na sa kanila ni Almighty Father ang tithes. Yung 1/10 of their earning, no? Yung whole Israel. Ang in-offer ay first fruits at saka mga perfect na animals. Yung mga clean animals, walang defects. Pati yung mga grain and new wine and oil dapat primera klase.
pati na ang fleece ng sheep. Dahil yung mga Levites, sa kanila lahi, magagaling ang mga priests, the Almighty Father had chosen the tribe of Levi to stand to minister in the name of the Lord God. Pero ngayon, ang high priest natin, si Jesus Christ in the order of Melchizedek. So kung si Jesus Christ ang high priest, kanina tayo magbibigay ng tithes kay Jesus Christ. Ano nire-require ni Jesus Christ? Not just the 10%, but our whole being. Nasa new covenant na tayo. Our whole being, it's not the tithes anymore, but our whole being. At paano na pupunta ang tithes sa mga Levites? Sino ang kasama ng mga Levites? The orphans, the widows, the strangers, yung mga poor people na walang mapuntahan, walang source of income, walang nag-aalaga. Sino ang nag-aalaga sa kanila? Si Almighty Father. Paano yung naalagaan? Through tithes. Utos ni Almighty Father sa mga tribes na magbigay sa mga Levites. Pag sinabing Levites, kasama ron ang mga poor people, the needy people, the orphans, the widows, and the strangers, or the foreigners. At dito, the Almighty Father said to avoid wicked customs and traditions. Ang mga feasts lang na sinasabi ni Almighty Father, ano yung mga feast na dapat na alalahanin? Once a year, yung 3 feasts na yon, yung the Passover feast, the Pentecost or the Feast of Weeks, tsaka yung or Shavuot, at tsaka yung Feast of Booths na Feast of the Tabernacle, no? So yung 3 feasts na yon, every year yon, lahat ng mga male servants or male people of the Israelites, they will offer to the Lord God kung ano ang kanilang kayang ibigay. So ang mga customs na out of those 3 feasts na dapat na gawin, wickedness na dahil hindi yon itinuturo ni Almighty Father, yung mga customs and traditions na kung anong meron tayo ngayon. Anong abomination to? When you come into the land, shall not follow or learn to follow the abominations or the detestable acts. Ano yung mga detestable acts? In-offer yung kanilang mga anak, pinapatay nila ang kanilang mga anak. Ngayon ba may tao ba na pumapatay ng kanilang mga anak? Meron ba? Meron. May mga tao pumapatay ng kanilang anak. Abortion. Ano pa? Yung gumagamit ng mga contraceptive pills or mga gamit like IUD, tsaka yung rubber, at saka yung umiinom ng gamot, yung the next day, may ganun na gamot eh. Pag hindi nakapag-pills, yung the next day, iinumin yon. Ayaw ni Almighty Father, no, that's wickedness. Dahil utos sa atin ni Almighty Father, go forth and multiply, subdue the earth. Gusto ni Almighty Father, dumami ang mga tao dito sa mundo. Dahil siya ang mag-bless. Sa kanya galing lahat ng mga blessings ng source natin ng mga pagkain. Kaya hindi tayo dapat mag-aalala. Hindi ba kayo nagtataka yung mga taong nasa squatters area? Ang daming mga bata ron.
Ba't buhay pa? Buhay sila. Bakit? Si Almighty Father nagsusustain sa mga tao. Siya ang nag-create sa atin kahit na ng mga animals at saka ng mga vegetation. Kaya hindi tayo dapat na matakot. Ano pang hindi dapat gawin? Nagpa-practice ng witchcraft or pangkukulam. No? May hawak-hawak ng manika. Tapos tutusukin, may karayom, tapos may manika, tapos tutusukin yung karayom. No? That's witchcraft. Or soothsayer, mga nagsasalita ng mga hula. Or nag-i-interpret ng omen or signs. Or a sorcerer. Ang mga mangkukulam, hindi lang naman sila yung may mga malalaking kaldero na iniikot na may malaking sandok. Hindi naman lang ganun ang mangkukulam. Yung mga mangkukulam, gumagamit sila ng mga chant. Mga dasal na paulit-ulit. Kayo ba, gumagawa ba kayo ng dasal na paulit-ulit? Tapos hindi naman si Almighty Father ang tinatawag ninyo. Meron kayong libro, no, na binabasa. Ulit-ulit yun. That's sorcery. Hindi yun galing sa Bible, yung binabasa ninyo na paulit-ulit na dasal, na hindi ko alam kung anong salita yun. Pero hindi nyo man naintindihan. Or one who conjures spell. Or a medium. Or spiritist. Or spiritista. Nakikipag-usap sa mga patay. One who calls up the dead. Pag yung kamag-anak ninyo namatay na, tinatawag ninyo, anong tawag ngayon sa inyo? Spiritista kayo. Tinatawag nyo yung mga namatay na. Hindi na dapat natawagin yung mga namatay na. Kahit pa sabihin na sila ay mga apostle ni Jesus Christ, hindi dapat sila tawagin. Wickedness in the eyes of the Almighty Father. Hindi pinagutos ni Almighty Father yun. Natawagan yung mga taong namatay na. Hindi utos ni Almighty Father yun. Sino may utos nun? Ang may utos nun ay ang inyong pagan customs and traditions na in-incorporate nyo sa Christianity para kunyari sabihin na kayo ay Christian. Pero hindi pinagutos ni Almighty Father yun. Na tumawag ng mga taong patay na. Ha? It's abomination in the eyes of the Almighty God. You shall be blameless, perfect. So pag tumatawag ka ng mga taong namatay na, nag-offer ka ng mga kandila, pagkain, bulaklak sa mga taong namatay na. Bakit? Namatay na yon. Ano ngayon ang ginagawa mo? Natutuwa ba si Almighty Father sa ginagawa mo? Hindi, inaalala lang namin yung mga taong namatay na. Sabihin niyo, di ba? Respeto lang, respeto. Respeto. Pero si Almighty Father, hindi niyo nirespeto. Yung gumawa sa atin, hindi niyo nirespeto. For these nations which you will dispossess, listen to soothsayers and diviners. But as for you, the Lord your God has not appointed such for you. Hindi tayo pinapayagan. Hindi, yung spiritista na yun, nagdadasal yun eh. Meron pa nga rebulto, yung Kaya ayaw nga ni Almighty Father ng mga graven images, sculpted images. Hindi nga pwede. So ano ngayon yun? That's paganism, ha? Hindi kami pagan. Kayo, hindi kami pagan. Hindi niya matanggap. Pero yun. Kahit balibag na rin naman ang Bible, nakalagay dito, Romans chapter 1, and the people worship the creation rather than the Creator. Kung mahal natin si Almighty Father, susundin natin siya.
Ngayon dito sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, no, recap pa rin to. It's a new prophet like Moses. Sino yung new prophet na darating like Moses na ipanganak na? Yun ay si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, hindi lang siya prophet. Dahil He is also the Son of God. Galing siya kay Almighty Father. Kasi bakit pinadala si Jesus? Ayaw ng mga tao madinig ang boses ni Almighty Father dahil nakakatakot. Thunder and lightning. Tapos may umaapoy pa na mountain. Ngayon sabi ng mga tao, mamamatay kami. Mamatay sa nervyos ang mga tao. Kaya ang sabi ni Almighty Father, what they have spoken is good. I will raise up for them a prophet like you, gaya ni Moses, from among their brethren. So ito ay siya ay isang Israelite din. And will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. So Israelite din siya. From the tribe of Judah. Si Jesus Christ ang binabanggit dito sa book of Deuteronomy chapter 18. And it will be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of him. So kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ, susundin natin. Dahil, sabi ng Almighty Father, I will require it of Him. Kung ano ang sinabi ni Jesus, yun na yun. Dahil yung words na Jesus Christ galing kay Almighty Father. Ngayon, kung nagtayo kayo ng relihiyon ninyo at meron kayong sariling prophet, hindi Israelite yung prophet ninyo. Hindi yung galing kay Almighty Father. Kunya-kunyarian lang yun para lokohin kayo, para magkaroon sila ng pera. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father para magpayaman ang mga false teachers or false prophets. Ako, hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Hindi ako prophet, hindi ako teacher. Nagbabasa tayo ng Bible. Wala akong role. Nagbabasa ng Bible. But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak. Merong prophet, no, na hindi ko naman inutusan, sabi ni Almighty Father, or who speaks in the name of other gods, nagsasalita ng mga bagay, dala ang pangalan ng ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan o ibang mga tao. Meron ba kayong kilala na kunyari prophet siya pero dala niya ang pangalan ng ibang Diyos? Hindi si Almighty Father, hindi si Jesus Christ ang dala niyang pangalan. Meron ba? Meron. Yung mga tao na nakakakita ng mga babae na nagkikinang, kumikinang na babae. Sino yon? Yung tatlong bata na nakakita ng babae, nagpakita raw sa kanila yung isang babae. Mother of God daw yung nakita ng tatlong bata na yon. That's demonic. Walang nanay ang Diyos. Si Almighty Father, He created us in His image and likeness. Walang nanay. Si Jesus Christ, may nanay siya dito sa mundo nung ipinanganak siya. Incubator, vessel, no? So tayo, dito sa mundo, meron tayong nanay. Pero pagdating sa heaven, magkakapatid na tayo, wala tayong nanay, walang asawa, walang tsuhin, tito, tita, walang ganon. Walang lolo at lola. Dahil lahat tayo sa heaven, magkakapatid, yun ang sabi ni Jesus Christ. Diba sinabi ni Jesus Christ? May nagtanong, sa heaven, namatay yung asawa niya. Nagkaroon na naman siya ng panibagong asawa. Namatay na naman yung isang asawa niya. E sa heaven, sino magiging asawa niya? Sabi ni Jesus Christ, mali kayo. Dahil pagdating sa heaven,
Para tayong mga angels. Walang mag-asawa ron. Kaya yung mga nangangarap na makikita tayo sa kabilang buhay. Magkakapatid na yon, hindi yon na mag-asawa pagdating sa heaven. Kaya pati si Mary, kung nasa heaven siya, kapatid natin siya. Kung mapupunta kayo sa heaven, ha? Ano kung hindi? Di wala kayo doon. Nasaan kayo kung wala kayo sa heaven? Kaya, yung nagsasalita ng, kunyari, prophet siya na hindi naman si Jesus or si Almighty Father ang kanyang dinadala, that prophet shall die. Ang alam ko na pinakahuling prophet ay si John the Evangelist, yung nasa Book of Revelation, yung inutusan ni Jesus Christ na sulatin ang Book of Revelation. Daladala niya ang pangalan ni Almighty Father, daladala niya ang pangalan ni Jesus Christ. Wala na siyang ibang pang pangalang binanggit. Sa Bible yun. Paano natin malalaman kung ang mga bagay or ang mga salita ay si Almighty Father nagsabi o hindi? Paano natin malalaman kung yung prophet na yun ay galing kay Almighty Father o hindi? Pag nangyari ang sinabi ng prophet na yun, ibig sabihin galing siya kay Almighty Father. Pero pag hindi nangyari ang mga sinasabi niya, ibig sabihin matapang lang siya magsalita, hindi totoo ang kanyang mga sinasabi, hindi siya padala ni Almighty Father. Kung salungat sa Bible ang kanyang sinasabi, hindi siya padala ni Almighty Father. Kung hingi ng pera sa inyo, hindi siya padala ni Almighty Father. Hindi nanghihingi ng pera si Almighty Father. You shall not be afraid of Him. Yung mga nagpapabayad, no? Humihingi ng donation. Humihingi ng donation sa bus, ha? Nandun na sila sa ibang bansa ngayon. Umabot na sila sa, anong bansa yun? Umabot na sila sa Turkey, sa Canada, kung saang bansa na sila umabot, sa Switzerland, gano'n. Nanghihingi pa rin sila. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ. Nakakahiya. At saka, ang false prophet, ano siya? Wolf in sheep's clothing, no? Kunyari, mabait siya, pero hindi naman. Dito sa Matthew chapter 7, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Ano ba yung fruits ulit ng Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Ngayon, kung namimilit na humingi sa inyo, wala siyang pagmamahal. Sa kapwa-tao, hindi siya naaawa. Hindi siya nakukonsensya. Ha? Namuhay ng simple si Jesus Christ. Yung mga apostles ni Jesus Christ, simple lang din, ginaya si Jesus Christ. Si Paul, tent maker, habang nag-serve kay Almighty, kay Jesus Christ, habang nag-share siya ng Word of God, nagtatrabaho siya bilang isang tent maker. Hindi siya namimilit humingi sa mga tao. Walang tithes na hinihingi si Paul. Bakit kayo ganyan nang hihingi kayo ng tithes? At para malaman ng mga tao, hindi lahat ng mga nagbibigay ng tithes ay makakapunta sa langit, ha? Hindi yung requirement. Ngayon, ito naman sa Deuteronomy chapter 19. Ito yung cities of refuge
Dahil sa cities of refuge, yung first 3 cities of refuge nabanggit na or alam na, no? Anong first cities, 3 cities of refuge yun? Yung Bezer, yung Ramoth at Golan. Nasa land of the tribe of Gadites, land of the tribe of Reubenites, and half the tribe of Manasseh. Yung 3 cities of refuge na yon, ang nakatira doon, mga Levites, saka mga priests. Maliban pa sa common land, maliban pa sa ibang land na ibibigay sa kanila ng iba-ibang mga tribe. Pero dapat merong 6 cities of refuge. Pero alam na natin, sinabi na dito yung first 3 cities of refuge dahil nga alam na nila or ng mga Reubenites, Gadites, and half the tribe of Manasseh yung kanilang lupain. So para yun sa mga manslayer na hindi niya sinasadyang nakapatay, tatakbo doon. Ngayon, kung sinadya man niya na nakapatay siya pero sinadya niya, tas tatakbo siya sa cities of refuge, iimbestigahan yon. Pag napatunayan na talagang gusto niyang patayin ng isang tao, ibibigay yung tao na yun na manslayer doon sa gustong gumante or kamag-anak ng kanyang napatay. Pero kung napatunayan na unintentionally yung pagkakapatay, hindi ibibigay yung tao na yon, no? Yung nakapatay, hindi ibibigay. Kasi halimbawa, nagpupukpok lang siya ng puno, tumapon yung kanyang axe head, tumama dun sa isang tao, nasaksak, na tapunan ng axe head, napatay siya. Hindi sinasadya. Takbo siya ngayon, no? Tatakbo ngayon yung nakapatay or nakahagis ng axe head dun sa cities of refuge, sa pinakamalapit. So, halimbawa, tumatakbo na yung tao, nakapatay siya. Ano ba yung papel? Nag-drawing lang ako. Habang nagsasalita, naggaganon. Halimbawa, tumatakbo na siya. Andito siya, tumakbo siya, andito siya. Andito yung cities of refuge. Ayan, ayan yung cities of refuge. Ito yung pinakamalapit. Ito meron pa rito, kunyari, cities of refuge, meron pa rito. Ito yung pinakamalapit. Dapat dito siya pupunta. Ngayon, pag may humahabol sa kanya na tao, may harang na yon, no? May harang na. So pag napunta man siya dito, tapos nagkatinginan sila ng gustong gumante, nagkatitigan sila. Hindi na siya pwedeng patay, safe na ako dito. Nandito na ako sa cities of refuge. Hindi na siya pwedeng galawin dahil kung sino man yung gagante tapos nagpunta siya sa cities of refuge para patayin yung tao, lagot siya kay Almighty Father, papatayin yung tao na yun na gumante. So ang patayan na mangyayari, yung paggante, ilalabas sa cities of refuge, hindi pwede sa loob ng cities of refuge. Sa cities of refuge din, pwedeng kumain doon yung mga nangangailangan, yung mga orphans, widows, mga strangers. Yun, pwede sila doon, tatanggapin sila doon. Hindi dapat kaawaan yung mga nakapatay ng tao na sinasadya dahil gagayahin yun. Kaya dapat kung nagkasala, papatayin para hindi gayahin. At yung nagtatanggal ng muhon, inililipat yung muhon ng aagaw ng lupa, ng may lupa, hindi pwede yon. You shall not remove your neighbor's landmark. Kasi inheritance na niya yon, lupa na niya yon. Tapos dapat may mga witness. 2 or 3 witnesses. Hindi pwede isa lang ang witness. Dapat 2 or 3 or more, no? Mas maganda, madami. Pero minimum of 2 witnesses.
kung may i-judge tungkol sa isang bagay na nakapatay or nakapag disobey ng statutes or commandments, dapat may 2 witnesses. Ngayon, pag may false witness, lagot kay Almighty Father na naman yon. Papatayin din yon pag nagsinungaling. Kunya, hindi totoo, nakita ko, ganun ang ginawa niya. Pepe, nagsinungaling siya. Napatunayang sinungaling siya. Papatayin din siya. Galit na galit si Almighty Father sa mga sinungaling, sa mga nagbe-betray, sa mga abomination, sa mga graven images, na sumasamba sa mga graven images. Galit na galit si Almighty Father. So dito tayo sa Deuteronomy chapter 20. When you go out to battle against your enemies and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them. Pag nakipaglaban ka, sabi dito, nung time na yun, kasi may mga kalaban sila na everyday, no? Or, every year, may mga makakalaban sila na tao, may mga susugod sa kanila. Ngayon, kung may makita silang enemy, na mas madami sa kanila, huwag matakot. For the Lord your God is with you, who brought you up from the land of Egypt. Ngayon tayo, meron din tayong enemy. Anong enemy natin? Principalities of this world. Huwag tayong matatakot. Although nakakatakot. Dahil ang kasama natin ay si Almighty Father. Siya ang mag-iingat sa atin. Nakakatakot naman talaga. Kaya nga lagi nagpapaalala si Almighty Father, do not be afraid of them. Do not be afraid. Do not be afraid. Laging nagpapaalala. So it shall be when you are on the verge of battle that the priest shall approach and speak to the people. Ngayon, binibigyan na ng heads up dito. Now, ang priest na ang makikipag-usap, hindi na si Moses. Kasi nga, si Moses, kukunin na siya ni Almighty Father. Kasi nga itong Deuteronomy, parting words ito ni Moses, pagpapaalala sa mga tao, utos ni Almighty Father yun. Kasi nga, kukunin na ni Almighty Father si Moses. Bago man lang kunin ni Almighty Father si Moses, magbigay muna si Moses ng mga utos ni Almighty Father na reminders. And he shall say to them, Hear, O Israel, today you're on the verge of battle with your enemies. Do not let your heart faint. Huwag kayong panghinaan ng loob. Do not be afraid. Inulit-ulit. And do not tremble. Huwag kayong manginginig sa takot. And be terrified because of them. For the Lord your God is He who goes with you. Kasama nyo si Almighty Father. To fight for you against your enemies. To save you. Si Almighty Father is to save pa rin tayo. Up to now, may mga kalaban tayo. Sinong kalaban natin? Principalities. Nakalagay sa Ephesians chapter 6 verse 12, no? Dun sa Old Covenant, ang kalaban ay mga tao. Dito sa New Covenant, hindi na tao ang kalaban natin. Mamahalin natin yung mga tao kahit na sila ay galit sa atin. Dahil hindi tao ang kalaban natin, kundi principalities of this world. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi flesh and blood ang kaaway natin, hindi tao. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Spiritual hosts of wickedness. Yun ang kalaban natin. Powers, rulers of darkness. Sino yung powers and rulers of darkness against spiritual hosts of wickedness? Hindi mga tao ang kalaban natin. Kaya hindi tayo dapat mag-pray na, Lord, puksain niyo po sila, sunugin niyo po sila, Lord. Yung mga tao na galit sa, hindi ganun. Mamahalin na kasi natin ang mga
tao. Ang kalaban natin, hindi tao, principalities, rulers of darkness, spiritual hosts of wickedness, mga hindi nakikita, mga devils or demons, no? Yun ang kalaban natin ngayon. So kung may kalaban tayo ngayon, ang sabi ng Almighty Father, to fight for you against your enemies, to save you. Si Almighty Father pa rin ang kasama natin. In the name of Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya rin ang ating strength dahil He is victorious. Kaya hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Paano tayo hindi dapat mapanghinaan ng loob? Lagi tayo magpa-pray. Pray without ceasing. Nararamdaman niyo ba na pag nagpa-pray tayo, lumalakas tayo, nawawala yung mga bagay na takot natin? Iiyak natin lahat kay Almighty Father yun. Naririnig tayo ni Almighty Father. Kung tama ang pagpe-pray natin. The Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Oh. So balik tayo ulit dito sa verse 5. Then the officers shall speak to the people, saying, what man is there who has built a new house and has not dedicated it? Let him go and return to his house, lest he die in a battle and another man dedicate it. Ito ngayon binabanggit dito, yung mga taong busy, no? Ano, meron ka bang i-dedicate na bahay? Bagong gawa lang ang bahay mo? Sige, huwag ka nang sumama, no? Kung half-hearted sa battle, ibig sabihin dito kung half-hearted. Verse 6 also, what man is there who has planted a vineyard and has not eaten of it? Let him go and return to his house, lest he die in a battle and another man eat of it. Ngayon, kung meron ka tinanim, tapos baka ibang kumain, nag-iisip ka, baka ibang kumain, pero ang totoo, takot ka, marami kang dahilan, sige, huwag ka nang sumama. Huwag ka nang sumama. Yun ang ibig sabihin dito. And what man is there who is betrothed to a woman and has not married her? Let him go and return to his house, lest he die in a battle and another man marry her. Diba? Ikakasal ka na, pero teka muna, ikakasal ako, hindi na ako sasama sa battle. Pwede yun, huwag ka nang sumama sa battle. Hindi strict si Almighty Father. Kung ayaw mo, gusto mo ikasal, gusto mong kumain ng fruits na tinanim mo, gusto mong i-dedicate yung bahay mo, hindi ka sasama sa battle, pwede din. Kasi ayaw ni Almighty Father ng mga half-hearted people. Kunyari, okay lang ako, pero ang totoo, ayaw. Kung pupunta ka sa battle, focus ka sa battle, hindi dapat kalatang utak mo. The officers shall speak further to the people and say, what man is there who is fearful and faint-hearted? Meron ba ritong takot? Tatanong ngayon ng officer. Let him go and return to his house, lest the heart of his brethren faint like his heart. Kung takot ka, sige, umuwi ka na lang. Kasi baka mahawa yung mga kasama mo. Matakot din, magdala ka ng nervyos. O kung hindi ka nervyos ka, huwag ka nang sumama. Ibig sabihin ni Almighty Father, pag nasa battle tayo ng buhay, buo dapat ang loob natin. Ang hirap, no? Pero paano natin magiging buo ang loob natin? Magtitiwala tayo sa tatay natin. Gagayahin natin si Jesus Christ. Buo ang loob. When He was crucified, no? Buo ang loob ni Jesus. Yung una, Lord, Almighty God, Almighty Father, kung pwede na cup na to, ay hindi ko gawin yung cup na binigay mo sa akin, hindi ko inumin. But, your will be done. Dapat yung kagustuhan ni Almighty Father. Lagi ang masusunod dahil siya ang nakakaalam kung ano ang best para sa atin. And so it shall be, when the officers have finished speaking to the people, that they
shall make captains of the armies to lead the people. After no, magpipili yung mga tao, kung ayaw sumama, wag sumama. Ngayon, saka naman pipili ng captain to lead the people. When you go near a city to fight against it, then proclaim an offer of peace to it. Kung pupunta kasi kayo sa city, offer peace kayo muna, no? O, andito kami sa city na to, mag-offer kami ng peace, huwag kayo makikipag-away sa amin. Ano bang gusto nyo? Peace or gulo? And it shall be that if they accept your offer of peace and open to you, then all the people who are found in it shall be placed under tribute to you and serve you. Ngayon, pag nagpunta kayo sa isang place, kakausapin ninyo, ano, peace ba ang gusto ninyo o mag-aaway tayo? Kasi masasakop namin kayo. Pag sasabi ng mga tao, hindi, peace na lang. O sige, under na kayo sa amin, ha? Hindi na kayo lalaban. Usapan na yan. Hindi na kami lalaban. Ganon. Now, if the city will not make peace with you, kung ayaw makipag-peace ng city, but war against you, then you shall besiege it. Kung gusto nila ng away, gusto nila ng gulo, sige, bigyan nyo sila ng gulo. At mananalo kayo. When the Lord your God delivers it into your hands, you shall strike every male in it with the edge of the sword. Kung ayaw nila magpasakop sa inyo, yung mga lalaki, strike every male in it with the edge of edge of the sword. Kung ayaw nilang makipag-cooperate. Dahil surely, ibibigay ni Almighty Father sa mga Israelites yung lupain. But the women, the little ones, livestock, and all that is in the city, all its spoil, you shall plunder for yourself, and you shall eat the enemy's plunder, which the Lord your God gives you. So, kung meron mga plunder, may mga bata ron, may babae, sa inyo na yon. Mga livestock nila, inyo na yon. Plunder it. May mga precious minerals or gold sila, sa inyo na yon. No, kasi ayaw nilang magpasakop. Ngayon, yung una, kung magpapasakop, walang mangyayaring away, magiging peaceful. Pero kung ayaw nila ng peace, gusto nila ng gulo, ano mangyayari? Magkakaroon ng plunder, mamamatay yung mga lalaki. Papatayin. Bakit papatayin yung mga lalaki? Kasi pag may natirang lalaki, may tendency na magtayo uli yon ng isa pang rebel group. Kaya dapat lahat destroy the male with your swords, no? Every male in it with the edge of the sword. Lahat yun ang gagawin. Thus you shall do to all the cities which are very far from you, which are not of the cities of these nations. Kasi nga, bago sila makarating sa land ng Hivites, Jebusites, may mga madadaanan silang mga maliliit na city. Bago pa sila makadating sa land ng Amorite, Hittite, mayroon sila madadaanan ng mga maliliit na cities. But of the cities of these people which the Lord your God gives you as an inheritance, you shall let nothing that breathes remain alive. Anong lugar ito? Yung ibang mga city, mayroong matitira, may mabubuhay. Yung mga madadaanan nila. Pero, anong city yung hindi nila pwedeng magtira ng buhay? But you shall utterly destroy them. The Hittite, the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Just as the Lord your God has commanded you. So, naiintindihan natin. Mama, naiintindihan mo ba? Bago dumating sa land ng Hivite, Amorite, meron silang madadaanan ng mga city doon. Tatanungin nila, anong gusto nyo? Gulo o peace? Pag sinabi ng mga tao na gusto nyo namin peace, o sige, sa inyo kami na, magbibigay na kayo ng tribute sa amin, under na kayo namin. Pero kung lalaban sila, yung mga city na madadaanan nila, yung mga males,
Yon ay papatayin lahat ng males. And then, pagdating nila sa lugar ng Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite, and Jebusite, totally annihilate them. Let nothing that breathes remain alive. Bakit? Verse 18, lest they teach you to do according to all their abominations which they have done for their gods, and you sin against the Lord your God. Ano pa yung ginagawa ng mga tao sa other gods? Sinasamba gamit ang graven images. At saka, wickedness ang ginagawa nila. Iba-ibang mga uncleanness. Wala silang law na gaya ng law na binigay ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Ang law ng mga Hivites, Jebusites, pangakadumihan. Parang mga barbaric sila. Nakakita naman siguro kayo sa movies ng mga barbaric people. Wala silang law, madudumi sila. Ang mga Israelites sinuruan ni Almighty Father ng kalinisan, even sa pagkain. Verse 19, when you besiege a city for a long time, while making war against it to take it, you shall not destroy its trees by wielding an axe. By wielding an axe against them. Huwag yung puputulin yung mga puno. If you can eat of them. Kung merong mga bunga ang mga puno na makakain kayo, huwag yung putulin. Do not cut them down to use in the siege, for the tree of the field is man's food. Makakain nyo yung panga puno na yon. Huwag yung puputulin. Fig tree, huwag yung putulin. Mapapakinabangan yon. Only the trees which you know are not trees for food you may destroy and cut down. Yung mga puno na hindi naman nakakain yung bunga, yun ang putulin ninyo. To build siege works against the city. Para makapagtayo kayo ng mga tawag sa gate, hindi gate bakuran ninyo na matataas, siege works. Yun ang puputulin ninyo para merong bakod yung city. Paano ba yung drawing yan? Yung puno na walang bunga. Ano ba yung mga puno na walang bunga? Acacia, no? Example, acacia. Hindi naman nakakain yung bunga. Putulin yung puno na acacia. Yung puno na, yung wood na makukuha doon, yun ang gagawin ninyong siege works. Pang cover. Paggawa ng castle. Pero wala pang castle doon. Ano bang tawag doon? Citadel, no? That makes war with you until it is subdued. At pang pananggalang ninyo. Yun ang gagamitin. Ano pa ba mga puno? Cedar trees. Walang bunga yon. Pwede yon. Ano pa ba yung mga mahogany. Kung may mahogany pa dito. Mahogany tree. Pwede yung gamit. Pero yung puno ng may mga prutas, huwag niyong putulin, sabi ni Almighty Father. Deuteronomy chapter 21. If anyone is found slain, lying in the field in the land, which the Lord your God is giving you to possess, and it is not known who killed him. Halimbawa, merong tao na napatay sa isang lugar. Hindi alam kung sino ang nakapatay. Halimbawa, yung land sa Canaanite, merong tao ron na namatay. Hindi alam kung sino nakapatay. Walang umaamin. Then your elders and your judges shall go out and measure the distance from the slain man to the surrounding cities. Yung jurisdiction, kung saan namatay yung tao na yon, kung asang jurisdiction yon, parang hanggang ngayon, no? Kung saan namatay ang isang tao, doon
dinig yung kaso. Ngayon, dito naman, kung saan namatay yung tao, doon naman susukatin yung distance kung nasaang jurisdiction. And it shall be that the elders of the city nearest to the slain man will take a heifer or a cow, babae, batang cow na babae, which has not been worked and which has not pulled with the yoke. Hindi pa nagtatrabaho. The elders of that city shall bring the heifer down to a valley with flowing water, which is neither plowed nor sown, and they shall break the heifer's neck there in the valley. Babaliin ang leeg ng babaeng cow na bata pa, na wala pang, na hindi pa nakakapagtrabaho o naghihila ng kahoy or anumang panghihila. Babaliin ang leeg. Dadalhin sa isang valley na may river, flowing water na malinis. Then the priests, the sons of Levi, shall come near, for the Lord your God has chosen them to minister to him and to bless in the name of the Lord. By their word, every controversy and every assault shall be settled. Sino ang inutusan ng Almighty Father na magsasettle? The priests. Ulitin ko, sino ang priest natin ngayon? Si Jesus Christ. Walang representative si Jesus Christ because Jesus Christ is alive. Nasa sa atin siya. Okay? And all the elders of that city nearest to the slain man shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley. Magugas ng kamay. Sa harap ng malapit sa pinatay na heifer. Binali yung leeg. Magugas sila ng kamay doon. And then they shall answer and say, our hands have not shed this blood, nor have our eyes seen them. Parang promise, no? Na totoo, wala kaming nakita, hindi namin alam kung sino ang hugas kamay, no? Parang si Pontius Pilate. Pero si Pontius Pilate, hindi siya pwedeng maghugas ng kamay, pero naghugas siya ng kamay, di ba? Alam naman niya na papatayin siya. Alam naman niya na papatayin si Jesus Christ. Pero naghugas kamay, wala raw siyang kasalanan. May kasalanan si Pontius Pilate. Verse 8, provide atonement, O Lord, for your people Israel, whom you have redeemed, and do not lay innocent blood to the charge of your people Israel. An atonement shall be provided on their behalf for the blood. Para papatawarin sila ni Almighty Father. Kasi hindi nila alam kung sino ang nakapatay sa tao na yon. So you shall put away the guilt of innocent blood from among you when you do what is right in the sight of the Lord. Yun ang gagawin nila. Ngayon, dito naman sa verse 10 of Deuteronomy chapter 21, when you go out to war against your enemies, and the Lord your God delivers them into your hand, and you take them captive. Kumuha kayo ng mga prisoners. Dun sa lugar kung saan binigay ng lupa sa inyo ni Almighty Father, may nakuha kayo mga prisoners. And you see among the captives a beautiful woman, and desire her, and will take her for your wife. Ngayon sa lugar na yun ng mga Jebusite, Canaanite, Hivites, Perizzites, may nakita kayong magandang babae. Pinagdasaan mo, gusto mo siya kunin para maging asawa mo. Then you shall bring her home to your house, and she shall shave her head and trim her nails. Gupit ang kuko, kalbo. Bakit? Madumi kasi. Hindi sila naturuan ng cleanliness. Kaya kalbo para makita kung walang leprosy or skin disease ang ulo, wala ring kuto, walang mga sakit na buni-buni, ganon. No? Pati sa kuko,
Kasi sa kuko, baka may dirty yung kuko, may bacteria. Kaya dapat linisin yung kuko, putulin. Kasi hindi sila naghuhugas ng kamay. Nagkakamay lang, tapos hindi naghuhugas ng kamay. So, madami ang kuko, nag-i-stay dito ang mga bulate. No? She shall put off the clothes of her captivity, remain in your house, and mourn her father and her mother a full month. 1 month siyang magmumorn. After that, you may go into her and be her husband, and she shall be your wife. After a month niyang ipagluksa yung kanyang mga magulang dahil napatay sa war, pwede mo siya maging asawa, pero bigyan mo siya ng 1 month. Dapat din kalbuhin siya at tanggalan ng kuko. Gupitan ng kuko, hindi tatanggalan. And it shall be, if you have no delight in her, kung hindi ka natuwa sa kanya, and then you shall set her free. Pakawalan mo siya kung hindi ka natuwa sa kanya. But you certainly shall not sell her for money. Hindi mo siya pwedeng benta. You shall not treat her brutally. Hindi mo siya dapat imaltratuhin. Because you have humbled her. Dahil tinabihan mo siya. Hindi mo siya pwedeng ibenta. Hindi mo siya pwedeng maltratuhin. Dahil tinabihan mo. You have humbled her. Kung hindi mo nagustuhan siya, sige, paalisin mo. Pero hindi mo pwedeng ibenta. If a man has 2 wives, one loved and the other unloved, kung dalawa ang asawa, meron bang dalawang asawa dyan? Ito ay sa Old Covenant, no? Ha? Sa Old Covenant, merong 2 asawa. Merong minamahal at merong hindi minahal. Ngayon, yung minahal nito, ikwento nito, they have borne him children, both the loved and the unloved. And if the firstborn son is of her who is unloved, then it shall be on the day he bequeaths his possessions to his sons, that he must not bestow firstborn status on the son of the loved woman or the loved wife, in preference to the son of the unloved, the true firstborn. Hindi mo pwedeng gawing firstborn yung favorite son mo na anak mo sa minamahal mo. Kung sino yung firstborn, kahit hindi mo mahal yung nanay, dapat yun pa rin ang firstborn. But he shall acknowledge the son of the unloved wife as the firstborn by giving him a double portion of all that he has, for he is the beginning of his strength. Dapat bigyan ng doble na inheritance kasi siya yung beginning of his strength. The right of the firstborn is his. Kahit hindi mo mahal yung asawa. Kasi may partiality ka dahil mahal mo yung babaeng isa. Kahit hindi sa firstborn, mas marami ang ibibigay mo ron. Ayaw ni Almighty Father. No? It's injustice. No? If a man has a stubborn and rebellious son, matigas ang ulo na anak, who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and who, when they have chastened him, will not heed them. Pinagsasabihan ayaw makinig ng isang anak sa kanyang magulang. Anong gagawin pag may ganong anak? Then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of the city. Dadalhin siya sa elders ng city, yung batang matigas ang ulo na anak. Para maturuan ng leksyon. To bring him out to the elders of his city, to the gate of his city. And they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn and rebellious. Matigas ang ulo nito. Saka rebelde. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Lagi lang ito na inom ng inom. Ayaw sumunod. Walang pakinabang. Glutton and a drunkard. Then all the men of his city shall stone him to death with stones. Papatayin ng bato. And you shall put away the evil from among you, para hindi gayahin. And all Israel shall hear and fear.
If a man has committed a sin deserving of death, and he is put to death, you hang him on a tree. Kung deserve mamatay ng isang tao na kagawa ng krimen, hang him on a tree. Si Jesus Christ was hanged on a tree. Si Jesus Christ. Kahit wala siyang nagawang kasalanan. Bakit siya nahang on a tree? Because of us. Because of our iniquities. Deserve natin ang mamatay. But because Jesus Christ, He is humble and obedient to the Almighty Father, inako na niya yung kasalanan natin. Verse 23, His body shall not remain overnight on a tree, but you shall surely bury him that day, so that you do not defile the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. For he who is hanged is accursed of God. Kung sino ang hang, ano ba yung Tagalog ng hang? Naisabit sa puno ay isinumpa ng Diyos. Si Jesus Christ. He was hanged on a tree. No? Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Imbis na tayo ang maipako sa cross, ang maisabit sa puno, si Jesus na inaisabit sa puno dahil mahal niya tayo, dahil tayo ay kanyang kaibigan. Acts chapter 5 verse 30, the God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. So Jesus Christ, ibinigay sa atin ni Almighty Father to save us from ourselves, to free us, so that we may inherit the kingdom of God. Dahil sa pagmamahal sa atin ng tatay natin. Because we are the apple of the eye of our Father. Thank you, and God loves us all so much.